Ang aking kwento, Bahagi 1. Ang pangalan ko ay Marcelo at ang aking mundo ay ang dagat. Simula pa nang maging 9 na taong gulang ako, nakasanayan ko na ang amoy ng asin sa hangin at ang tunog ng mga alon na humahagupit sa mga bato sa baybayin. Dito sa baybayon, isang maliit na nayon sa may dalampasigan, ang buhay ay umiikot sa mga bangka at lambat. Ako ang panganay sa pamilya at sa loob ng 12 taon, ako ang naging sandigan ng aming tahanan. Iniisip ko pa rin ang araw na nawala si Nanay Rosa. Ako ay 11 taon noon at si Dante, ang aking pinsan, ay kasama ko sa bahay dahil bumisita siya mula sa kabilang baryo. Ang bagyong Ondoy ay dumating ng hindi inaasahan at ang hangin ay umungol na parang mga demonyo sa dilim. Si Nanay ay lumabas upang kunin ang mga damit na nakabitin sa sampayan at hindi na siya bumalik. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin si Tatang Ruben na nakatayo sa dalampasigan tuwing umaga, nakatingin sa malawak na karagatan na parang naghihintay pa rin na bumalik si Nanay. Pero sa halip na mag-antay, mas pinili niyang malunod sa tuba. Ang dating matatag na marino na nakapaglakbay sa buong Pilipinas ay naging isang lalaking laging may bote sa kamay. Marcelo, gising na. Kailangan nating maghanda ng mga lambat para sa pagbabalik ng mga isda, sigaw ni Dante mula sa labas ng aming kubo. Ang boses niya ay pamilyar at nakakaginhawa, tulad ng tunog ng mga alon sa umaga. Si Dante ay kasama ko sa lahat ng aming paglalakbay sa dagat. Siya ang aking katuwang sa pangingisda, ang aking kaibigan, at minsan ay parang kuya ko na rin. Bumangon ako mula sa banig at lumabas ng kubo. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa aking mukha at nakita ko si Dante na naghahanda na ng aming malaking bangka. Ang Maria Elena, pinangalan namin ito kay Nanay Rosa dahil Elena ang kanyang gitnang pangalan, ay ang aming kabuhayan. Mahigit 7 metro ang haba nito at may 2 layag na ginawa namin mula sa lumang tela na binigay sa amin ni Manong Teodoro. "Kumusta si Tatang?" tanong ni Dante habang tinutulungan ko siyang ilagay ang mga lambat sa bangka. Tumingin ako pabalik sa kubo kung saan maririnig pa rin ang malakas na hilik ni Tatang Ruben. Kagabi ay nainom na naman siya. Nakita ko siyang pauwi ng hating gabi, duguan ang mukha at amoy tuba ang buong katawan. "Naku Marcelo, hindi ba't kakausapin mo na siya? Baka mapahamak pa siya niyan." "Subukan mo nga," sagot ko habang hinihila ang bangka papunta sa tubig. Kada beses na sinusubukan kong makipag-usap sa kanya tungkol sa pag-inom niya, lalo lang siyang nagiging galit. Minsan ay sinasabi niya na wala akong karapatan na pakialaman siya. Nagsimula kaming maglayag. Ang dagat ay tahimik pa at ang kulay ng tubig ay asul na may halong luntian. Ang mga seagull ay lumipad sa ibabaw namin at nakikita ko ang mga pamilyar na bundok sa malayong pampang. Dito ko natutunan ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa pangingisda, kung saan makakakita ng mga isda, paano basahin ang mga senyales ng panahon, at kung paano mabubuhay sa dagat. "Pakinggan mo, Marcelo," sabi ni Dante habang hinuhuli niya ang hangin gamit ang layag. "Narinig mo ba ang balita tungkol kay Ramon? Si Ramon ay isa sa mga kabataang mangingisda sa nayon. Halos kasing edad ko lang siya at madalas namin siyang makita sa palengke kapag nagbebenta kami ng isda. Anong nangyari sa kanya? Natagpuan nila siyang patay kagabi sa may mangrove, pero hindi ordinaryong pagkamatay. May mga marka ng kuko sa leeg niya at parang hinigop ang lahat ng dugo sa katawan. Naramdaman ko ang inig sa akin. Sa baybayon, lahat ng tao ay naniniwala sa mga kwentong pamahiin. Mula pa noong bata ako, nakikinig ako sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang, tikbalang, at iba pang mga nilalang na nakatago sa dilim. "Sigurado ka ba?" tanong ko. Kahit na alam kong hindi magbibiro si Dante tungkol sa ganitong bagay. "Nakita ko ang bangkay, Marcelo. Kasama ako ng tatay ko nang makita namin si Ramon. Hindi mo maiintindihan ang takot na naramdaman namin. Parang may nakatitig sa amin mula sa dilim ng mangrove, pero walang nakita. Naging tahimik kami pareho. Ang tanging tunog na maririnig ay ang hampas ng mga alon sa ilalim ng bangka at ang sipol ng hangin sa mga layag. Naisip ko ang mga kwentong narinig ko mula sa mga matandang mangingisda tungkol sa mga nilalang na naghahanap ng pagkain sa gabi. May nagsabi pa, patuloy ni Dante, na nakita daw nila si Manong Teodoro na may kasamang malaking lobo sa mangrove kahapon ng gabi. Si Manong Teodoro ay kilala sa buong baybayon bilang albularyo. Siya ang taong tinatakbuhan ng lahat kapag may sakit o kapag kailangan ng tulong laban sa mga masasamang espiritu. Nakatira siya sa maliit na kubo sa bundok at laging may kasamang malaking itim na lobo na hindi mo alam kung aso ba o tunay na lobo. "Imposible naman siguro," sabi ko.
pero may bahid ng pag-aalinlangan sa aking boses. Hindi ko rin alam, Marcelo, pero ang nakakatakot ay ang lobo na yon. Hindi ko pa nakikitang lumalapit ito sa ibang tao maliban kay Manong Teodoro. At ang laki niya, mas malaki pa sa ordinaryong aso. Itim na itim ang balahibo at ang mga mata niya ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Naabot namin ang lugar kung saan namin karaniwang naihahabol ang mga lambat. Dito, ang tubig ay mas malalim at ang mga isda ay mas malaki. Nagsimula kaming maghanda ng mga gamit para sa pangingisda. Marcelo, sabi ni Dante habang inaayos niya ang lambat, may isang bagay pa akong hindi nasabi sa iyo. Ano yon? Kagabi, bago namin nakita si Ramon, nakita namin si Tatang Ruben na nakikipag-away kay Manong Teodoro. Tumigil ako sa ginagawa ko. Si Tatang ay kilala sa nayon dahil sa kanyang mabuting kalooban noon. Pero simula nang namatay si Nanay, hindi na siya makipag-usap sa mga tao. Maliban sa mga pagkakataong lasing siya at nakikipag-away. Nakipag-away? Bakit? Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinabi nila dahil malayo kami. Pero narinig ko si Tatang na sumisigaw tungkol sa lobo. Sinasabi niya na alam niya ang totoo tungkol sa hayop. Tapos, dumating ang mga pulis at dinala si Tatang. Sabi nila ay para sa kanyang kaligtasan dahil masyadong lasing. Pero nakita ko ang mukha ni Manong Teodoro, Marcelo. Parang may takot sa mata niya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Si Tatang Ruben ay hindi na nga makakausap ng maayos dahil sa pag-inom. Pero hindi naman siya baliw. Kung may sinabi siya tungkol sa lobo ni Manong Teodoro, baka may dahilan siya. Nang makakuha kami ng sapat na isda para sa araw na yon, bumalik kami sa baybayin. Ang araw ay nasa gitna na ng kalangitan at ang init ay nagsisimula ng kumirot sa balat. Nakita ko si Aling Marta na naglalaba sa may at lumapit ako sa kanya. Aling Marta, totoo po ba ang balita tungkol kay Ramon? Tumigil siya sa paglalaba at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay puno ng takot at lungkot. Oo, anak, nakita ko rin ang bangkay niya. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Parang kinain siya ng isang malaking hayop, pero hindi ordinaryong hayop. May nakakaalam po ba kung sino ang may gawa? Hindi, anak. Pero maraming nagsasabi na baka may aswang na nakatira sa paligid natin. Kaya mo ba, simula ngayon, huwag ka nang lumabas mag-isa kapag gabi? Bumalik ako sa aming kubo na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Si Tatang Ruben ay gising na at nakaupo sa may pintuan. Hawak ang isang bote ng tuba. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang buhok niya ay magulo. Tatang, kumain na kayo, sabi ko habang inilalagay ko ang mga isdang nahuli namin sa kusina. Marcelo, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay malungkot at puno ng pagod. Halika dito, anak. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Amoy ko ang tuba sa kanyang hininga, pero nakita ko rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit ako umiinom? Tanong niya. Dahil namimiss niyo si Nanay Rosa, sagot ko. Hindi lang iyon, anak. May mga bagay na nakikita ko na hindi ko maipaliwanag. May mga panaginip na hindi ko malimutan. At may mga tao dito sa nayon na hindi mo dapat pagtiwalaan. Sino po? Si Manong Teodoro, ang lobo niya. May mali sa kanila, Marcelo. May nakikita ako sa gabi na hindi mo maiintindihan. Tiningnan ko ang mukha ni Tat. Kahit lasing siya, may seryosong tinuran sa kanyang boses na hindi ko magawang balewalain. Tatang, ano pong nakikita? Ang lobo na yon, Marcelo. Hindi yan ordinaryong hayop. Nakita ko siyang lumalakad ng nakatayo. Nakita ko siyang kumakain ng mga bagay na hindi dapat kainin ng isang aso. At kagabi, nagpos siya at uminom ng tuba. Kagabi ay nakita ko siyang nasa tabi ng bangkay ni Ramon. Naramdaman ko ang panginginig sa buong katawan ko. Kung totoo ang sinasabi ni Tatang, ibig sabihin ay tama ang mga kutob ko tungkol kay Manong Teodoro at sa kanyang lobo. Pero Tatang, si Manong Teodoro ay tumulong na sa maraming tao dito sa nayon. Ginagamot niya ang mga may sakit, binibindisyonan niya ang mga bangka. Iyon nga ang problema, anak. Ginagawa niya ang lahat ng iyon para magtago sa tunay niyang pagkatao, para walang magduda sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Nakikinig ako sa mga tunog sa labas ng kubo, ang hampas ng mga alon, ang sipol ng hangin, at minsan ay mga tunog na hindi ko maipaliwanag. May mga oras na parang may naglalakad sa paligid ng aming bahay. Pero kapag tumingala ako sa bintana, walang nakikita. Kinaumagahan, dumating si Dante na may balitang magpapabago sa lahat. Marcelo, nakita ko siya, sabi niya habang hinihingal. Sino? Ang lobo. Nakita ko ang lobo ni Manong Teodoro sa mangrove, mag-isa. At hindi siya kumikilos tulad ng ordinaryong aso. Ano pong ginagawa niya? Parang naghahanap ng pagkain. At nakita ko siyang tumayo sa dalawang paa, Marcelo.
Tumayo siya tulad ng tao. Hindi ko na napigilan ang sarili. Kung totoo ang lahat ng nakikita at narinig namin, kailangan naming gawin ang isang bagay. Hindi pwedeng hayaan namin na may iba pang mapahamak. Dante, kailangan nating hulihin ang lobo na yan, sabi ko. Ha? Paano natin gagawin yon? Malaki yan, Marcel. At kung aswang yan, paano natin siya mahuhuli? May isang paraan. Alam ko kung saan pwedeng makakuha ng mga bagay na kailangan na. Alam kong hindi madaling gawin ang planong pumasok sa isip. Pero kung hindi namin gagawin, baka may iba pang maging biktima. At baka ang susunod na biktima ay isa sa amin. Ang aking kwento, bahagi 2. Ang planong pumasok sa isip ko ay kasing hirap ng pakikipag-away sa malaking. Pero wala kaming ibang pagpipilian. Kung tutuloy pa ang mga pamamatay na ito, mauubos ang mga tao sa baybayon. Dante, alam mo ba kung saan nakatira si Lola Essing? Tanong ko habang naglalakad kami papunta sa palengke. Yung matandang babae na nagbebenta ng mga halamang gamot? Oo, bakit? Kailangan natin ng tulong niya. Siya lang ang nakakaalam kung paano hulihin ang isang aswang. Si Lola Essing ay isa sa mga pinakamatandang tao sa baybayon. Sabi nila, mahigit 90 na siya. Pero nakikita mo pa rin siyang naglalakad sa palengke tuwing umaga para magbenta ng mga dahon at ugat na ginagamit para sa panghalamanan. Ang lolo ko ay nagsabi sa akin noon na si Lola Essing ay dating kasama ni Manong Teodoro sa pag-aaral ng mga karunungang pangkalusugan. Pero naghiwalay sila dahil sa hindi pagkakaintindi tungkol sa tamang paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Natagpuan namin si Lola Essing sa kanyang maliit na tindahan sa sulok ng palengke. Nakaupo siya sa likod ng mga nakasalangang halaman at ang kanyang mga mata ay matalim pa rin kahit matanda na siya. Lola Essing, bati ko sa kanya. Ay, si Marcelo, anak ni Rosa. Halika dito, anak. Ano ang kailangan mo? Lumapit ako sa kanya at naupo sa maliit na bangkong nasa tabi ng kanyang mesa. Si Dante ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa paligid para siguraduhin walang nakikinig sa amin. Lola, may tanong ako tungkol kay Manong Teodoro. Nakita ko kung paano naging seryoso ang mukha ni Lola Essing. Tumigil siya sa pag-aayos ng mga dahon at tumingin sa akin ng diretsyo. Bakit mo na itanong ang tungkol sa kanya? May mga nakikita kaming hindi namin maipaliwanag tungkol sa lobo niya. Sabi niya, matagal ko nang hinihintay na may magtanong sa akin. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilmesa at binuksan ito. Sa loob ay may mga kwintas na gawa sa iba't ibang bato, ilang maliit na bote na may lamang tubig, at mga nakasulat na papel na puno ng mga simbolo na hindi ko nauunawaan. Ang lobo ni Teodoro, simula niya, ay hindi ordinaryong hayop, hindi rin siya tunay na lobo. Ano po ibig ninyong sabihin? Anak, may mga tao sa mundong ito na nagkakaroon ng mga kapangyarihang hindi natin maiintindihan. Minsan ay dahil sa sumpa, minsan ay dahil sa kapangyarihan na ipinasa mula sa mga ninuno. Ang lobo ni Teodoro ay taong nagiging hayop kapag takip silim. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga braso. Totoo nga ang mga kutob namin. Pero Lola, bakit hindi ninyo sinabi sa mga tao? Dahil walang maniniwala, anak. At dahil alam kong si Teodoro ay gumagawa ng paraan para kontrolin ang sumpa. Kaya lang, nag-pause siya at tiningnan ako ng mabuti. Parang hindi na niya nakokontrol ang sarili. Paano po namin siya mahuhuli? Para matanong namin kung ano ang nangyayari? Kinuha ni Lola Essing ang isang malaking chain na gawa sa pilak mula sa kahon. Mahabang mahaba ito at may mga nakaukit na simbolo sa bawat link. Ang chain na ito ay ginawa ng lolo ko pa. Ginagamit ito para sa mga nilalang na may kapangyarihang magbago ng anyo. Pero anak, delikado ang gagawin ninyo. Kapag nahuli ninyo ang aswang, lalong magiging agresibo yan. Kailangan po namin, Lola. Baka may iba pang mamatay. Binigay niya sa akin ang chain. At sabay, nun ay isang maliit na boteng may lamang tubig. Ang tubig na yan ay holy water na binendisyunan ko gamit ang mga karunungang matanda. Kapag nailagay ninyo ang chain sa lobo, magbabalik siya sa totoong anyo niya. Pero handa kayo sa makikita ninyo. Kinuha ko ang mga bagay at itinago sa loob ng aming bag. Nang aalis na kami, tinawag ulit ako ni Lola Essing. Marcelo, may babala ako sa iyo. Ano po yun? Kapag nakita ninyo ang tunay na mukha ng aswang, baka matuklasan ninyo ang katotohanan na hindi ninyo inasahan. Handa ka ba doon? Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero tumango ako. Anuman ang malalamang katotohanan, mas importante na matigil na ang mga pagpatay. Bumalik kami sa baybayin at naghintay hanggang sa lumubog ang araw. Ang plano namin ay pumunta sa mangrove kung saan madalas makita ang lobo at doon namin siyang abangan. Sinabi ko kay Tatang Ruben na maglalagi kami sa bangka dahil mag-night fishing kami. Pero hindi ko sinabi ang totoo dahil ayokong mas malasing pa siya sa takot. Nang tuluyang gumabi,
Naglakad kami papunta sa mangrove na may dalang flashlight at ang mga bagay na binigay sa amin ni Lola Essing. Ang lugar ay nakakatakot sa gabi. Ang mga puno ay parang mga multo na nakatayo sa tubig at ang mga tunog ng mga insekto ay parang mga umuungol na kaluluwa. Marcelo, siguro naman tama yung ginagawa natin? Tanong ni Dante habang tahimik kaming naglalakad sa mga root ng mga mangrove tree. Hindi ko rin alam, Dante, pero kapag hindi natin ginawa to, paano na ang ibang tao sa nayon? Maya-maya, narinig namin ang mga tunog ng mga yapak sa hindi kalayuan. Mabibigat na yapak, hindi tulad ng ordinaryong aso. Nagtago kami sa likod ng isang malaking puno at naghintay. Doon ko nakita ang lobo para sa unang pagkakataon ng malapitan. Malaki nga siya, halos kasing laki ng isang maliit na kabayo. Ang balahibo niya ay itim na itim at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim na parang mga diamante. Pero ang pinakanapansin ko ay ang paraan ng kanyang paglalakad. Hindi ito tulad ng ordinaryong aso. May kakaiba sa galaw niya, parang may kaalaman at talino na hindi dapat makikita sa isang hayop. Tumayo ang lobo sa dalawang paa at nag-sniff sa hangin. Nakita ko kung paano niya ginawa iyon. Eksakto na tulad ng isang tao na nag-aalaala. Pagkatapos, bumalik siya sa apat na paa at nagsimulang maghanap ng kung ano. Ngayon, bulong ko kay Dante. Lumabas kami mula sa pagkakatago at tahimik na lumapit sa lobo. Ako ay may hawak na chain at si Dante ay may dalang matalong rope na gagamitin namin para masecure ang hayop. Ang plano ay simple. Ikabit ang chain sa leeg ng lobo at pagkatapos ay mag-antay na magbago siya sa totoong anyo niya. Pero hindi naging madali. Nang makaamoy ng tao ang lobo, agad siyang lumingon sa amin. Ang mga mata niya ay naging mas matalim at nagsimula siyang mag-growl ng malakas. Tumalon siya papalayo sa amin. Pero sumunod kami. Dante, sa kaliwa! Sigaw ko habang tumatagos kami sa mga ugat ng mangrove. Nakipag-chase kami sa lobo sa loob ng mahigit 10 minuto. Mabilis siya, pero kilala namin ang lugar na yon dahil doon kami naglalaro noon ni Dante. Sa wakas, naharang namin siya sa isang maliit na space sa gitna ng mga puno. Handa ka na ba? Tanong ko kay Dante. Gawin na natin, sagot niya, kahit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sabay kaming tumalon sa lobo. Malaki at malakas siya, pero dalawa kami. Nakuha ko ang leeg niya at naikabit ko ang chain ni Lola Essing habang si Dante ay humawak sa mga paa niya para hindi siya makatakas. Nang maikabit ko na ang chain, bigla kaming tumalikod dahil sa nangyari. Ang lobo ay nagsimulang mag-convulse ng malakas at biglang lumabas ang isang malakas na liwanag mula sa kanyang katawan. Nagsisigaw siya, pero hindi sigaw ng hayop, sigaw ng tao, sigaw ng babaeng nasa malaking sakit. Maya-maya, nawala ang liwanag at sa lugar kung saan nakagapos ang lobo, nakita namin ang isang babae. Nakahubad siya at puno ng mga sugat ang buong katawan niya. Ang buhok niya ay mahaba at itim at kahit may mga marka ng mga kuko sa mukha at katawan niya. Nakilala ko siya kaagad. Nanay, bulong ko, hindi makapaniwala sa nakita. Ang babae ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay pareho pa rin. Ang mga mata ni Rosa, ang aking ina na nawala sa amin 12 taon na ang nakaraan. Marcelo, sabi niya, at ang boses niya ay nanginginig. Anak ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang buong mundo ko ay parang gumuho sa loob ng ilang segundo. Ang ina ko, ang babaeng akala ko ay namatay na, ay nandito, buhay. Pero, aswang? Hindi mo ako maalala? Tanong ko. At naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. Maalala kita anak. Pero hindi ko maintindihan kung paano, bakit. Lumapit ako sa kanya at nagtanggal ng aming jacket para maitakip sa kanya. Nakita ko na ang mga sugat niya ay nagsisimula ng gumaling at ang marka ng mga kuko ay nagiging mas mababaw. Nanay, saan kayo galing? Bakit ngayon lang kayo bumalik? At bakit naging ganyan kayo? Marcelo, sabi niya habang umiiyak. Maraming nangyari sa loob ng 12 taon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Simula sa simula, nanay. Kailangan naming malaman ang lahat. Umupo siya sa damuhan at kami ay umupo rin sa tabi niya. Si Dante ay nakatingin pa rin sa amin na hindi makapaniwala, pero tahimik siyang nakikinig. Noong gabing nawala ako, simula ni Nanay Rosa, hindi ako nalunod sa Bagyong Ondoy. Nakuha ako ng mga tao mula sa Mindanao, mga taong hindi ordinaryo, mga aswang na naghahanap ng mga bagong miyembro para sa kanilang grupo. Tinangka nilang patayin ako, pero sa halip na mamatay, naging tulad nila ako, naging aswang rin ako. Pero hindi ko naintindihan noon kung ano ang nangyayari sa akin. Ang mga transformation, ang pangangailangan na kumain ng laman, ang mga pangarap na parang mga alaala ng ibang tao. Tumakas ako sa kanila pagkatapos ng 1 taon at nagbalik ako dito sa Baybayon.
Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa inyong tahanan dahil sa kung ano na ako. Kaya nakipag-abot ako kay Teodoro. Si Manong Teodoro? Tanong ko. Oo, siya lang ang nakakaalam kung paano ko makokontrol ang aking kapangyarihan. Tinuruan niya ako kung paano maging tao sa at kung paano kontrolin ang sarili kapag naging lobo ako sa gabi. Pero nanay, bakit hindi kayo bumalik sa amin? Umiyak siya ng mas malakas. Dahil takot ako, anak. Takot ako na baka saktan kita o si tatang kapag hindi ko nakontrol ang sarili. At takot ako sa kung ano ang isipin ninyo kapag nalaman ninyo ang Naintindihan ko na ngayon kung bakit laging lasing si Tatang Rube. Hindi dahil nalulungkot lang siya na nawala si nanay. Nakikita niya ang lobo sa gabi at alam niya na si Nanay Rosa iyon, pero hindi niya maintindihan kung paano nangyayari. Pero nanay, si Ramon, yung namatay kahapon, naging tahimik si Nanay Rosa. Nakita ko ang takot at lungkot sa kanyang mga. Hindi ako anak, hindi ko pinatay si Ramon. Sino? May ibang mga aswang na nandito sa baybayon, Marcelo. Ang mga taong kumuha sa akin noon ay bumalik na. Hinahanap nila ako para gamitin akong weapon sa mga plano nila. Naramdaman ko ang takot na bumabalik sa aming lahat. Kung may ibang mga aswang na nandito, ibig sabihin ay mas malaki ang problema kaysa sa inakala namin. Marami ba sila? 3 o 4. Pinamumunuan nila ng isang lalaking nagngangalang Sergio. Siya ang captain ng guard sa munisipyo. Naaalala ko si Captain Sergio. Malaki at matatag na lalaki at laging nakangiti kapag nakikita namin siya sa nayon. Walang mag-aakala na aswang siya. Ano ang gusto nila sa inyo? Gusto nila akong gamitin para palakasin ang kanilang grupo. May mga ritual sila na ginagawa para mas maging malakas ang kanilang mga kapangyarihan. At kailangan nila ng aswang na galing sa ibang lugar para makumpleto ang ritual. At kung hindi kayo pumayag, patitibayin nila ang aming lahat. Ako, ikaw, si Tatang, lahat ng mahal ko sa buhay. Naintindihan ko na ngayon ang sitwasyon. Hindi lamang ang buhay ni Nanay Rosa ang nasa panganib, pati na rin ang buong pamilya namin. Kailangan nating magdesisyon ngayon, sabi ni Nanay Rosa. Kung maiwan ako dito, makikita nila ako. Kailangan nating lumayo o kaya ay kailangan nating makipaglaban sa kanila. Makipaglaban sa mga aswang? Tanong ni Dante. Paano natin gagawin yun? May paraan? Sabi ni Nanay Rosa. Pero delikado at kailangan nating hingin ang tulong ni Teodoro. Tumayo kami at nagsimula kaming maglakad pabalik sa nayon. Ang buong mundo ko ay nagbago sa loob ng isang gabi. Nakita ko ang aking ina na akala ko ay namatay na. Nalaman ko na siya ay isang aswang at nalaman ko rin na may mas malaking panganib na paparating sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng takot at pagkakaligalag, may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Nakasama ko na ulit si Nanay Rosa. Kahit anuman ang mangyari, lalalaban kami para sa isa't isa. Siya Kiki ang aking kwento, bahagi 3. Pagka-uwi namin sa nayon, direkta kaming pumunta sa bahay ni Manong Teodoro. Ang kubo niya ay nasa bundok, mga 2 kilometrong lakad mula sa baybayin. Ang daan ay matarik at puno ng mga ugat ng mga puno. Pero sanay na kami dahil minsan ay bumibisita kami doon kapag may nagkakasakit sa pamilya. Nakita namin si Manong Teodoro na nakaupo sa may pintuan ng kanyang kubo para bang naghihintay na kami. Sa tabi niya ay isang malaking aklat na bukas at ang mga kandilang nakapaligid sa kanya ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa dilim. Teodoro, tawag ni Nanay Rosa. Tumingin si Manong Teodoro sa amin at nakita ko ang relief sa kanyang mukha nang makita niya si Nanay Rosa na nasa totoong anyo niya. Rosa, salamat sa Diyos at okay ka. Nag-alala ako noong hindi ka bumalik kagabi. Lumapit kami sa kanya at umupo sa mga bangkong nakalatag sa tabi ng kubo. Nagsimula si Nanay Rosa na ikwento ang nangyari, kung paano kami naghuli sa kanya habang siya ay nasa anyo ng lobo at kung paano niya naipahayag sa amin ang lahat ng katotohanan. Kailangan nating magdesisyon ngayon, Teodoro, sabi ni Nanay Rosa. Si Sergio at ang grupo niya ay naandito na. Hindi na tayo safe. Alam ko, sagot ni Manong Teodoro habang tumatango. Nakita ko na sila sa nayon. May 3 kasama si Sergio. Lahat sila ay mga aswang mula sa Mindanao. Naghahanap sila ng tamang lugar para sa ritual nila. Anong ritual? Tanong ko. Nagtinginan sina Nanay Rosa at Manong Teodoro at nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Marcelo, simula ni Manong Teodoro. Ang ritual na ginagawa ng mga aswang na tulad ni na Sergio ay para magkaroon ng mas malaking ginagawa nila sa pamamagitan ng pagdudulot ng takot sa mga pagpatay sa mga walang kasalanan at pagkuha ng mga bagong miyembro. Ipupuwersa nilang Kung makukumpleto nila ang ritual, hindi lang sila magiging mas malakas, magiging immortal pa sila. Hindi na sila mamamatay sa ordinaryong paraan.
at magiging leader sila ng lahat ng mga aswang sa buong Pilipinas. At para makumpleto ang ritual, dagdag ni Nanay Rosa, kailangan nila ng aswang na galing sa ibang lugar na may malakas na koneksyon sa sariling pamilya. Ako ang kailangan nila. Naintindihan ko na ngayon kung bakit ayaw ni Nanay Rosa na makita siya ng grupo ni Sergio. Hindi lang siya ang magiging biktima, gagamitin siya para sa ritual na magpapalaki ng kapangyarihan ng mga aswang. Pero may paraan ba para mapigil natin sila? Tanong ni Dante. Meron, sagot ni Manong Teodoro. Pero kailangan natin ng tulong mula sa lahat ng albularyo sa paligid at kailangan din natin ng mga sacred na bagay na matagal ko nang tinatago. Pumunta si Manong Teodoro sa loob ng kanyang kubo at bumalik na may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, nakita namin ang mga bagay na hindi ko pa nakikita dati. Mga kristal na kumikinang, mga tuyong dahon na amoy kupal, at isang maliit na punyal na may nakaukit na mga simbolo sa hawakan. Ang punyal na ito, sabi niya habang kinukuha ang weapon, ay ginawa ng aking lolo para sa mga pagkakataong tulad nito. Ang blade ay binendisyunan gamit ang holy water mula sa 3 iba't ibang simbahan at ang hawakan ay may mga nakaukit na prayer na magpoprotekta sa gumagamit. Kinuha ko ang punyal at tiningnan ko ito ng malapitan. Magaan siya, pero ramdam ko ang kapangyarihan na nakatago sa loob niya. Ang blade ay kumikinang sa liwanag ng kandila at ang mga nakaukit na simbolo ay parang bumubuhay sa aking mga. Paano natin ito gagamitin? Tanong ko. Ang aswang ay may 2 puso, paliwanag ni Manong. Ang isa ay ang normal na puso na tulad ng sa mga tao at ang isa ay ang aswang heart na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kapag na-stab mo ang aswang heart gamit ang blessed na punyal, mamamatay sila ng tuluyan. Pero ang problema ay hindi mo alam kung saan nakataago ang aswang heart. Minsan ay nasa dibdib, minsan ay nasa tiyan, minsan ay nasa likod. Kailangan mo ng swerte para mahanap mo. At isa pa, dagdag ni Nanay Rosa, si Sergio ay isang matatag na aswang. Hindi siya bago sa pakikipaglaban. Marami na siyang napatay na albularyo at mga taong sumubok na pumatay sa kanya. Naging tahimik kami lahat. Ang laban na haharapin namin ay hindi madali at posibleng hindi kami lahat ay mabubuhay. Pero kailangan natin itong gawin. Sabi ko sa wakas, hindi pwedeng hayaan natin na magpatuloy sila sa mga ginagawa nila. Tama ka anak, sabi ni Nanay Rosa. Pero kailangan muna nating mag-prepare. Hindi pwedeng basta-basta lang nating harapin sila. Nagdesisyon kaming magstay sa kubo ni Manong Teodoro habang naghahanda kami. Ang susunod na 3 araw ay ginugol namin sa paghanda ng mga sandata at sa pag-aaral ng mga weak points ng mga aswang. Itinuro sa akin ni Manong Teodoro kung paano gumamit ng mga taong sa pakikipaglaban laban sa mga supernatural na nilalang. Ipinakita niya sa akin kung paano mag-move ng mabilis, kung paano maging alert sa mga atake na hindi mo inaasahan, at kung paano gamitin ang kapaligiran mo bilang advantage. Si Nanay Rosa naman ay nagturo sa akin kung paano kilalanin ang mga aswang kahit nasa human form sila. Sabi niya, ang mga mata nila ay laging may kakaibang kinang, lalo na kapag galit o gutom sila. At ang mga kilos nila ay may kakaiba, masyadong mabilis, masyadong graceful, o kaya naman ay may mga subtle na pagbabago sa mukha kapag nagiging emotional sila. Si Dante ay nagtuto kung paano gumawa ng mga amulet na magpoprotekta sa amin sa mga atake ng mga aswang. Ginturuan siya ni Manong Teodoro kung paano ihanda ang mga blessed na bato at kung paano ikabit ang mga ito sa aming katawan para sa proteksyon. Sa ikalawang araw, may balitang dumating na nagpabago sa lahat ng plano namin. Nakuha nila si Lola Ines, sabi ni isang batang lalaki na tumakbo papunta sa kubo ni Manong Teodoro. Si Lola Ines ay ang tita ni Dante, ang nag-alaga sa kanya nang mawalan siya ng mga magulang noon. Isang mabait na matandang babae na kilala sa buong nayon dahil sa kanyang galing sa paggawa ng bibingka. Saan nila dinala? Tanong ni Dante at nakita ko ang panik sa kanyang mga mata. Sa lumang bodega sa likod ng palengke, pero maraming nakakita na may mga taong naka-guard sa paligid. Hindi pwedeng lapitan. Alam kong gagamitin ni Sergio si Lola Ines bilang bargaining chip. Gusto niya na pumunta kami sa kanya para makuha si Nanay Rosa at kapalit nun ay bububuan niya si Lola Ines. Hindi pwedeng hayaan natin si Lola Ines, sabi ni Dante. Kailangan natin siyang iligtas. Alam ko, sagot ko. Pero alam din natin na trap ito. Gusto lang ni Sergio na pumunta tayo sa kanya para makuha si Nanay. Kaya nga, sabi ni Manong Teodoro, kailangan natin ng mas matalinong plan. Nag-usap kami ng mahaba tungkol sa kung ano ang pinakamabuting paraan para maligtas si Lola Ines nang hindi mapanganib si Nanay Rosa. Sa wakas, nakaisip kami ng plano na risky pero posibleng gumana. Ang plano ay simple. Ako at si Dante ay pupunta sa bodega,
para kausapin si Sergio habang si Nanay Rosa at si Manong Teodoro ay magtago sa paligid para abangan ang tamang pagkakataon na atakihin sila. Kung magiging successful ang distraction, pwede naming mailigtas si Lola Ines at sa same time ay mapatay si Sergio. Nang gabing iyon, naglakad kami papunta sa nayon. Ang mga kalye ay tahimik at ang tanging liwanag ay galing sa ilang mga lamppost at sa mga ilaw sa loob ng mga bahay. Nakita namin ang bodega sa di kalayuan, isang malaking gusaling gawa sa semento na dating ginagamit para sa pagtutimbang ng mga isda. May 3 taong nakaguard sa labas ng bodega. Sa una, mukha silang mga ordinaryong tao, pero nang makalapit kami, nakita ko ang mga mata nilang kumikislap sa dilim. Exactly kung ano ang sinabi ni Nanay Rosa tungkol sa mga aswang. "Sergio!" Sigaw ko habang nakatayo kami sa harap ng bodega. "Nandito na kami! Pakawalan mo na si Lola Ines!" Lumabas si Sergio mula sa bodega. Malaki siya, halos 6 na talampakan ng taas, at ang mga braso niya ay puno ng muscles. Nakangiti siya, pero ang ngiti niya ay hindi natural, masyadong malawak, at nakita ko ang mga pangil na tumutubo mula sa kanyang mga gilagid. "Ay, si Marcelo, ang anak ni Rosa. Maganda, dumating ka na. Pakawalan mo si Lola Ines. Walang ginawa sa inyong masama." "Oo, pakakawalan ko siya," sabi ni Sergio habang tumatawa. "Pero kapalit nun, kailangan kong makausap si Rosa. Alam ko nandito siya sa paligid." Lumingon ako sa likod ko at nakita ko si Nanay Rosa na lumabas mula sa pagkakatago sa likod ng isang poste. "Nandito ako, Sergio, pero hindi ako sasama sa inyo." "Hindi ka naman kailangan sumama, Rosa. Ang kailangan ko lang ay kunin yung aswang heart mo para sa aming Pagkatapos nun, pwede ka na magkamata." "Hindi mo ako madadaan sa takot, Sergio. Narinig ko na yung mga banta mo nun pa." Biglang tumawa ng malakas si Sergio at ang tawa niya ay parang umuungol na aso. "Takot? Rosa, hindi mo pa nakikita kung ano ang pwede kong gawin." Biglang nag-transform si Sergio sa harap namin. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kamay na may matatagalang kuko at ang kanyang mukha ay naging tulad ng aso pero mas malaki at mas nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang mga pangil niya ay lumaki pa. "Ngayon mo makikita kung ano ang tunay na aswang." Sigaw niya sa boses na hindi na tulad ng tao. Pero handa na kami. Kinuha ko ang blessed na punyal at tumakbo papunta sa kanya. Si Dante ay tumakbo papunta sa bodega para hanapin si Lola Ines, habang si Nanay Rosa at si Manong Teodoro ay nag-transform din para makipaglaban sa mga kasama ni Sergio. Ang laban ay nagsimula. Pero hindi namin alam na may mas malaking surprise pa na naghihintay sa amin sa loob ng bodega. Ang aking kwento, bahagi Sar. Ang unang suntok ni Sergio ay halos nauntog sa aking mukha. Napakabilis niya kahit malaki ang katawan niya. Tumalon ako pakaliwa at sinubukan kong tamaan siya ng punyal sa tagiliran, pero ang blade ay hindi tumatagos sa kanyang balat. Para bang may armor na invisible ang buong katawan. "Hindi mo ako matatamaan ng gamit mo yan, bata!" Sigaw niya habang sinusubukan niyang kuhanin ako ng mga kamay niya na may mga kuko. Tumalon ako papalayo at nakita ko si Nanay Rosa na nakikipaglaban sa dalawa sa mga kasama ni Sergio. Nag-transform na rin siya sa anyo ng lobo at ang laban nila ay parang mga wild na hayop sa kagubatan. Ang mga ungol at sigaw nila ay nakakatakot at nakita ko na may mga dugo nang tumutulong mula sa mga sugat nilang lahat. Si Manong Teodoro naman ay ginagamit ang kanyang mga albularyo powers para bantayan ang buong area. May mga liwanag na lumalabas mula sa kanyang mga kamay at ginagamit niya iyon para ma-blind ang mga aswang kapag papalapit sila sa kanya. "Dante!" Sigaw ko. "Hanapin mo na si Lola Ines." Nakita ko si Dante na tumakbo papunta sa bodega habang ako ay patuloy na nakikipaglaban kay Sergio. Pero may narinig akong sigaw na nagpabago sa lahat. "Marcelo! Hindi si Lola Ines ang nandito." Tumigil ako sa pakikipaglaban at tumingin sa direksyon ng bodega. Lumabas si Dante na may hawak na isang lalaki na pamilyar sa akin. Si Tatang Ruben. Lasing pa rin siya at may mga sugat sa mukha at mga braso niya. Nakita ko na pinagsamantalahan siya ni Sergio. Ginugol niya ang mga nakaraang araw sa pag-inom, kaya madali siyang nakuha. "Tatang!" Sigaw ko. Pero ang atensyon ko sa kanya ay nagbigay ng pagkakataon kay Sergio na atakihin ako. Hinampas niya ako ng kanyang malaking kamay at tumalsik ako sa lupa. Ang punyal ay nalaglag mula sa aking kamay at tumutling sa malayo. "Ha! Ngayon mo makikita kung ano ang mangyayari sa pamilya mo kapag hindi mo ako sinunod," sabi ni Sergio habang naglalakad papunta sa akin. Pero biglang may narinig kaming malakas na unggol
Mula sa kabilang bahagi ng lugar ng laban, nakita namin si Nanay Rosa na nakapatay na sa isa sa mga kasama ni Sergio at ang dugo ng aswang ay kumukulong sa lupa. "Rosa!" sigaw ni Sergio at nakita ko ang galit sa kanyang mga, "Pinatay mo si Miguel at papatayin ko rin kayo lahat," sagot ni Nanay Rosa habang nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng aswang. Tumakbo si Sergio papunta kay Nanay Rosa pero nandoon na ako para harangin siya. Nakuha ko ulit ang punyal at sinubukan ko ulit na tamaan siya pero hindi pa rin ito tumatagos sa kanya. "Marcelo!" sigaw ni Manong Teo. "Ang dibdib! Ang aswang heart niya ay nasa dibdib." Tiningnan ko si Sergio ng mabuti. Sa gitna ng kanyang dibdib, may maliit na marka na kumikinang, parang tattoo na gumagalaw. Doon nakatago ang kanyang aswang heart pero mahirap tamaan ang dibdib niya dahil mataas siya at palaging gumagalaw. Kailangan ko ng mas matalinong paraan para malapitan siya. "Dante!" sigaw ko. "Itulak mo si Tatang sa safe na lugar." Hinila ni Dante si Tatang Ruben palayo sa laban at nagtago sila sa likod ng mga kahon na nakalatag sa paligid ng bodega. May naisip ako. Nakita ko ang mga metal na bakal na nakakalat sa paligid, mga matanda ng mga kaway at mga parte ng mga sirang bangka. Kumuha ako ng isang maliit na metal pipe at hinagis ko ito kay Sergio para ma-distract siya. "Subukan mo ako, bata!" sigaw niya habang sinusubukan niyang dakpahin ako. Tumalon ako sa ibabaw ng mga kahon at mula doon, sumabog ako palapita sa kanya. Ang punyal ay nakatutok sa kanyang dibdib at sa tagumpay, nakita ko na tumama ito sa kumikinang na marka sa gitna ng kanyang katawan. Biglang sumigaw si Sergio ng napakalakas. Hindi na sigaw ng aswang, kundi sigaw ng taong ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-convulse at biglang lumabas ang isang malakas na liwanag mula sa kanya. Hindi pwedeng nangyayari ito," sabi niya habang bumabagsak siya sa lupa. Ang kanyang katawan ay bumalik sa normal na anyo ng tao at nakita ko na ang buhay ay unti-unting nawawala sa kanyang "Sergio," sabi ko habang nakaupo sa tabi niya, "saan ninyo dinala si Lola Ines?" Hindi namin nakuha si Lola Ines," sabi niya sa hirap. Ginawa namin yung kwentong yon para lang mapapunta kayo dito." "Ano? Ang totoo, plano namin ay makuha si Rosa at patayin kayo lahat para walang makakahadlang sa amin." Natapos niya ang salitang iyon at namatay na siya. Ang katawan niya ay nagsimulang mawala na parang abo na tinatangay ng hangin. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Ang dalawang kasama ni Sergio ay patay na rin. Pinatay ni Nanay Rosa at ni Manong Teodoro. Ang laban ay tapos na. Pero nakita ko na may mga sugat pa ring hindi okay sa lahat ng kami. Si Nanay Rosa ay may malalim na mga hiwa sa mga braso niya. Si Manong Teodoro ay may dugo sa ulo at si Tatang Ruben ay halos hindi makatayo dahil sa mga pasa sa katawan niya. "Kailangan natin ng medical attention," sabi ko habang tinutulungan ko si Tatang na makatayo. "Hindi," sabi ni Manong Teodoro. "Pwede ko kayong gamutin gamit ang mga albularyo medicine ko, pero kailangan natin bumalik sa kubo ko para makakuha ng mga gamot." Naglakad kami pabalik sa bundok habang sinusuportahan namin si Tatang Ruben. Ang lalaki ay confused pa rin dahil sa alak, pero nakita ko na unti-unti niyang naiintindihan kung ano ang nangyari. "Rosa?" sabi niya habang nakatingin kay Nanay Rosa. "Ikaw ba talaga yan?" "Oo, mahal," sagot ni Nanay Rosa habang umiiyak. "Ako nga. Pero paano? Akala ko namatay ka na sa bagyo noon." "Mahabang kwento, mahal. Pero ang importante ay nandirito na ako ngayon at hindi na kita iiwan." Nang makarating kami sa kubo ni Manong Teodoro, ginisigamot niya ang lahat ng mga sugat namin gamit ang mga herbal medicine at mga sacred na oil na ginawa niya. Ang mga sugat ni Nanay Rosa ay unti-unting naghilom at ang mga pasa ni Tatang ay nagsimula ng mawala. "Pero Nanay," sabi ko habang nakaupo kami sa labas ng kubo, "ano na ang mangyayari sa inyo? Aswang pa rin kayo." "Oo," sagot niya, "pero natuto na ako kung paano kontrolin ito. At may tulong ni Teodoro, pwede ko nang mabuhay ng normal na buhay." "Ibig sabihin, magiging normal na ulit tayo?" tanong ni Tatang Ruben. "Hindi exactly normal," sabi ni Manong Teodoro, "pero mas normal kaysa sa nakaraang 12 taon. Si Rosa ay magte-transform pa rin tuwing gabi, pero matuturunan niya na hindi kumain ng tao. Matuturunan niya na kumain lang ng mga hayop sa gubat. At ang importante," dagdag ni Nanay Rosa, "ay makakasama ko na kayo ulit. Makakamit ko na ang normalang buhay kasama ang pamilya ko." Naging tahimik kami lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng mga sugat at takot na dinanas namin, may isang bagay na nagbigay sa amin ng pag-asa
Complete na ulit ang pamilya namin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Dante. Bumalik tayo sa baybayon, sabi ko. Buhayin natin ulit ang pangingisda. Pero ngayon, may kasama na natin si nanay. At ako, sabi ni Tatang Ruben, hindi na ako iinom. Nakita ko na kung ano ang mangyayari kapag hindi ako nakabantay sa pamilya ko. Ngumiti si Nanay Rosa at niyakap niya si Tatang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita ko ang tunay na saya sa mga mata ni Tatang Ruben. Maraming kailangan pang ayusin, sabi ni Manong Teo. Kailangan nating siguraduhin na walang ibang mga aswang na makarating dito. Kailangan din nating turuan si Rosa ng mga advanced na ritual para mas makontrol niya ang kanyang transformation. At kailangan din nating ipahayag sa nayon na safe na ulit sila, sabi ni Dan. Maraming tao ang takot pa rin lumabas sa gabi dahil sa mga nangyari. Tumango ako. Maraming trabaho pa ang kailangan gawin. Pero ang importante ay na-overcome namin ang pinakamabigat na hadlang. Ang pamilya ko ay complete na ulit. Nang mag-umaga, nagsimula kaming magplano para sa susunod na mga araw. Ang buong buhay namin ay magbabago, pero sa mabuting paraan. May pag-asa na ulit. Pero hindi pa namin alam na may isang bagay pa na magtutulak sa amin para mas maging matatag pa bilang pamilya. Ang aking kwento, bahagi ba Fmile? Ang mga sumunod na linggo ay naging mahirap para sa buong pamilya. Kahit napatay na si Sergio at ang kanyang mga kasama, ang mga tao sa baybayon ay takot pa rin. Maraming nagsisimula ng mag-isip na lumipat sa ibang lugar at ang mga mangingisda ay ayaw na lumabas sa gabi para sa night fishing. Naging responsibilidad namin ni Manong Teodoro na magbantay sa buong nayon. Tuwing gabi, nag-iikot kami sa mga kalye para siguruhing walang ibang mga aswang na nakarating sa lugar namin. Si Nanay Rosa ay tumutulong rin. Ginagamit niya ang kanyang enhanced senses na nakukuha niya kapag nagtitransform siya para ma-detect kung may mga supernatural na nilalang sa paligid. Marcelo, sabi ni Tatang Ruben habang naghahanda kami ng mga lambat para sa umaga, may nakausap ako kahapon na mga mangingisda mula sa kabilang nayon. Ano raw ang sabi nila? May mga balitang may mga mysterious na pagkamatay din sa mga katabing lugar, pero hindi pa confirmed kung mga aswang din ang may gawa. Napatigil ako sa ginagawa ko. Kung totoo ang sinabi ni Tatang, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang problema. Baka may mas malaking grupo ng mga aswang na hindi pa namin nalalaman. Kailangan natin banggitin ito kay Manong Teodoro, sabi ko. Pumunta kami sa kubo ni Manong Teodoro at nakita namin siyang nagsasaliksik sa kanyang mga aklat. Maraming lumang papel ang nakakala sa mesa niya at nakita ko na may mga nakasulat na mga pangalan ng mga lugar at mga petsa. Manong Teodoro, may balita kami tungkol sa mga katabing nayon, sabi ko. Tumingin siya sa amin at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ko na, sabi niya. Nakakakuha din ako ng mga balita mula sa ibang mga albularyo. Mukhang may mas malaking network ng mga aswang na hindi pa natin nalalaman. Ipinakita niya sa amin ang mga papel na nakalatag sa mesa. May mga mapa ng mga nayon sa paligid ng baybayon at sa bawat lugar ay may mga markang pula na nagpapakita ng mga lugar kung saan may mga mysterious na pagkamatay. Ang pattern, paliwanag ni Manong Teodoro, ay nagpapakita na may systematic na paggawa ang mga aswang. Hindi sila basta-basta lang pumapatay. May plano sila. Anong klaseng plano? Tanong ni Tatang Ruben. Base sa nakikita ko, ginagawa nila ang mga pagpatay na ito para maghanda sa mas malaking ritual. Ang ritual na sinubukan ni Sergio ay maliit lang compared sa kung ano ang posibleng plano ng mas malaking grupo. Naramdaman ko ang takot na bumabalik sa aming lahat. Akala namin ay tapos na ang laban, pero mukhang simula pa lang iyon. Kailangan ba namin ng mas maraming tulong? Tanong ko. Oo, sagot ni Manong Teodoro. Kailangan natin makipag-contact sa ibang mga albularyo sa mga katabing probinsya. Kailangan din natin ng mas maraming blessed weapon at mas malakas na proteksyon. Ako ay makikipagtulungan sa inyo, sabi ni Nanay Rosa habang pumasok siya sa kubo. Nag-transform siya kanina pa sa anyo ng lobo para mag-patrol sa nayon at kakatapos lang niyang bumalik sa totoong anyo niya. May nakita ka ba? Tanong ni Manong Teodoro. May 3 bago na outsiders na dumating sa nayon ngayong gabi. Nakita ko sila sa may pier pero hindi sila mukhang mangingisda. At ang amoy nila, nag-post si Nanay Rosa, ang amoy nila ay tulad ng amoy ni Sergio. Lahat kami ay naging alerto. Kung may mga bagong aswang na dumating sa baybayon, ibig sabihin ay hindi pa talaga tapos ang problema. Kailangan natin makita kung sino sila, sabi ko. Hindi, sabi ni Manong Teodoro. Mas importante na mag-prepare muna tayo. Kung aswang sila, mas delikado kung lalabas tayo ng hindi handa. Nag-ugol kami ng buong gabi sa paghahanda. Ginawa namin ang mga bagong amulet,
Binendisyunan namin ang mga dagdag na sandata at gumawa si Manong Teodoro ng mga special na protection spells para sa buong nayon. Nang mag-umaga, nakakuha kami ng mas detailed na impormasyon tungkol sa mga bagong dating. May mga nagtanong sa kanila sa palengke at nalaman namin na sinabi nila na mga businessman raw sila na naghahanap ng lugar para sa resort development. Resort development sa Baybayon? Sabi ni Dante nang makausap ko siya. Imposible naman yun. Wala namang magandang beach dito at malayo pa sa mga tourist spots. Exactly, sagot ko. Kaya nga suspicious. Nagdesisyon kami na i-observe sila nang hindi sila nalalamang nakatingin kami sa kanila. Nagtago kami sa mga lugar kung saan makikita namin ang mga ginagawa nila. Pero hindi kami masyadong malalapit para ma-detect nila ang presensya namin. Nakita namin na may dalang mga malaking case ang mga lalaki at ang mga case na iyon ay mukhang puno ng mga equipment na hindi namin maintindihan. May mga wire, mga electrical devices, at mga bagay na mukhang mga ritual items. Ano kaya ang ginagawa nila? Bulong ni Dante. Hindi ko alam, sagot ko. Pero mukhang hindi maganda. Bandang hapon, nakita namin na lumabas sila mula sa lugar kung saan sila nakatira at naglakad papunta sa mangrove, exactly sa lugar kung saan namatay si Ramon at kung saan kami nakipaglaban kina Sergio. Kailangan natin sundan sila, sabi ko. Pero baka trap yun, sabi ni Dante. Alam ko, pero kailangan natin malaman kung ano ang ginagawa nila. Sumunod kami sa kanila sa mangrove, pero nag-ingat kaming hindi kami makita. Nagtago kami sa mga puno at sa mga mataas na damo habang sinunusundan namin sila. Nang makarating sila sa gitna ng mangrove, nakita namin na nag-set up sila ng mga equipment nila. May mga speaker, may mga camera, at may isang malaking circle na ginawa sa lupa gamit ang mga white powder. Ritual circle, bulong ko kay Dante. May narinig kaming mga salitang hindi namin maintindihan, parang Latin o kaya ay ancient Filipino dialect. Ang mga boses nila ay malalim at nakakatakot at nakita namin na may mga liwanag na nagsisimulang lumabas mula sa ritual circle. Kailangan natin pigilan sila, sabi ko. Pero 3 sila, 2 lang tayo, sagot ni Dante. Hindi, sabi ng isang boses sa likod namin. Lumingon kami at nakita namin si Nanay Rosa at si Manong Teodoro na nakadapo sa likod namin. 4 tayo, sabi ni Nanay Rosa habang ngumingiti. At may dala tayong mas malakas na weapons ngayon, dagdag ni Manong Teodoro habang pinapakita ang mga bagong punyal na ginawa niya. Lumapit kami sa mga aswang ng tahimik, pero nang nasa malapit na kami sa kanila, bigla kaming napansin ng isa sa kanila. May mga bisita tayo, sabi niya sa kanyang mga kasama. Lumingon ang 3 aswang sa amin at nakita namin ang kanilang mga mata na kumikinang sa dilim. Ang mga mukha nila ay nagsimula ng mag-transform at ang mga pangil nila ay nagsimulang lumaki. Ang pamilya ni Rosa, sabi ng leader nila. Perfect timing. Kailangan din namin kayo para sa ritual. Hindi kayo magtatagumpay, sabi ni Nanay Rosa habang nagsisimula siyang mag-transform sa anyo ng Tignan natin, sagot ng aswang lead. Nagsimula ang lab, pero ngayong may experience na kami sa pakikipaglaban sa mga aswang, mas handa na kami. Alam namin ang mga weak points nila. Alam namin kung paano gamitin ang mga blessed weapons. At alam namin kung paano mag-work together bilang team. Ako ay tumukoy sa leader. Si Dante ay nakipaglaban sa pinakamaliit sa kanilang 3. Si Nanay Rosa ay nakipaglaban sa pinakamalakas. At si Manong Teodoro ay nag-provide ng support gamit ang kanyang mga albularyo powers. Ang laban ay mas mahaba kaysa sa inaasahan namin. Ang mga aswang na ito ay mas experienced kaysa kina Sergio. At mas marunong sila sa pakikipaglaban. Pero sa huli, nakamit din namin ang tagumpay. Nang mapatay na namin ang lahat ng 3 aswang, nakita namin kung ano ang ginagawa nila sa ritual circle. May mga nakasulat na instructions sa mga papel na iniwanan nila at nang basahin namin iyon, natuklasan namin ang mas malaking plano. Ang ritual na ginagawa nila, sabi ni Manong Teodoro habang binabasa ang mga papel, ay para mag-summon ng mas malaking demon na magiging leader ng lahat ng mga aswang sa Pilipinas. Demon? Tanong ko. Oo. Mas malakas pa kaysa sa mga aswang. Kapag nasamon nila ang demon na ito, magiging puppet sila nito, pero magiging invincible din sila. Ibig sabihin, marami pa ring mga aswang na nagsasarili ng ganitong ritual sa ibang lugar? Tanong ni Dante. Mukhang ganun nga, sagot ni Manong Teodoro. Kailangan natin mag-travel sa ibang mga lugar para pigilan ang mga ritual na ito. Naintindihan ko na ngayon na ang laban namin ay hindi lamang para sa Baybayon. Ang laban namin ay para sa buong Pilipinas at baka sa buong mundo. Handa kayo ba sa mas malaking adventure? Tanong ko sa lahat. Handa, sagot ni Dante. Handa, sagot ni Manong Teodoro. Handa, sagot ni Nanay Rosa.
At sa ganoong paraan, ang aming simpleng buhay sa mangingisda ay naging isang malaking misyon para protektahan ang mundo mula sa mga masasamang nilalang. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa lahat ng ito ay ang halaga ng pamilya. Kahit anuman ang hadlang na haharapin namin, kaya namin ito dahil magkakasama kami. Ang aking kwento, Bahagi 6. 3 buwan ang nakalipas mula nang makamit namin ang tagumpay laban sa mga aswang na nangunguna sa baybayon. Ang buhay namin ay unti-unting bumalik sa normal, pero mas masaya at mas complete na ngayon. Si Tatang Ruben ay tuluyang tumigil sa pag-inom. Sa umaga, nakikita ko siya na nakikipag-usap kay Nanay Rosa habang naghahanda kami ng mga lambat. At ang mga mata niya ay may liwanag na uli, yung liwanag na nawala ng matagal ng panahon. Nagtuturo siya sa akin ng mga advanced na fishing techniques na natutunan niya noong marino pa siya. At nakikita ko na excited siya na maging productive member ng pamilya. Marcelo, sabi niya habang inaayos namin ang mga bisig ng bangka, salamat sa ginawa mo para bumalik si Nanay sa amin. Hindi lang ako, Tatang. Lahat tayo ay nagtulungan. Oo, pero ikaw ang naging leader. Ikaw ang nag-decide na harapin ang mga panganib para sa pamilya. Proud ako sa iyo, anak. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng feeling na hindi ko ma-describe. Sa loob ng maraming taon, ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin para mabuhay kami. Ngayon, ramdam ko na may purpose ang lahat ng ginawa ko. Si Nanay Rosa naman ay natutunan na nang husto kung paano kontrolin ang kanyang transformation. Tuwing gabi, nagtitransform pa rin siya sa anyo ng lobo. Pero ngayon, ay ginagamit niya ang ability na iyon para tulungan ang nayon. Ginagawa niya ang night patrol para siguruhing safe ang lahat ng tao at ginagamit niya ang kanyang enhanced senses para ma-detect ang mga potential na threats. Hi anak, sabi niya sa akin habang nagluluto kami ng dinner. Masaya ako na nakakasama ko na kayo ulit. Hindi ko inasahan na magkakaroon pa ako ng pagkakataong maging normal na ina. Nanay, normal pa rin kayo para sa amin. Kahit aswang kayo. Natawa siya sa sinabi ko. Salamat Marcelo. Pero alam mo, sa loob ng 12 taon, nawala ako. Ang pinakanahirapan ko ay ang hindi ko nakita ang paglaki mo. Ngayon, nakikita ko na naging matatag na lalaki ka. Proud din ako sa iyo. Ang business namin sa pangingisda ay mas lumago pa. Dahil sa experience na nakuha ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, naging mas courageous ako sa pakikipag-negotiate sa mga buyers sa malaking palengke. Natutunan ko na kung paano makipag-deal sa mga middleman at natutunan ko din kung paano mag-expand ng business. Nakakuha kami ng mas malaking bangka. Ginawa namin ito gamit ang tulong ni Manong Teodoro at ng ilang mga karpintero sa nayon. Ang Maria Elena II ay mas malaki at mas matatag kaysa sa dati naming bangka at kaya niyang mag-handle ng mas malaking catch at mas malaking waves. Si Dante ay naging officially na business partner. Ginawa namin ang profit-sharing arrangement at nagsimula siyang mag-contribute ng mga ideas para sa expansion. May plano siyang mag-set up ng fish processing facility para mas tumaas ang value ng mga isda namin bago namin ito ibenta. Marcelo, sabi niya habang nag-aantay kami na bumalik ang mga lambat, naisip ko na baka pwede natin i-franchise ang operation natin sa ibang mga nayon. Paano? Pwede natin turuan ang ibang mga mangingisda ng mga techniques na natutunan natin tapos maging partners natin sila. Win-win situation. Nagustuhan ko ang idea niya. Hindi lang kami ang magiging successful, kundi makakatulong din kami sa ibang mga pamilya na mag-improve ng kanilang buhay. Si Manong Teodoro ay naging mas active sa pag-protect sa mga katabing na yon. Nakipag-coordinate siya sa ibang mga albularyo sa buong probinsya para mag-establish ng network na mag-monitor sa mga supernatural activity. May ginawa silang communication system gamit ang mga ibon na ginagamit nilang messenger at may regular na reports sila tungkol sa mga suspicious na activity. Ang maganda, sabi niya sa amin, ay bumababa na ang cases ng mga mysterious na pagkamatay sa mga katabing lugar. Mukhang na-discourage ang mga aswang dahil sa nangyari kina Sergio. Pero bantay pa rin tayo, sabi ko. Baka bumalik sila. Oo, pero mas handa na tayo ngayon at mas marami na tayong ally. Ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa nakaraang 3 buwan ay ang pagbabago ng relationship namin bilang pamilya. Ang mga tao na puno ng lungkot at uncertainty ay naging mga memories na lang. Ngayon, ang bawat umaga ay may bagong pag-asa at ang bawat gabi ay may feeling na secure kami. Nagkaroon kami ng mga bagong tradisyon. Tuwing linggo, nagpupunta kami sa simbahan na magkakasama. Ako, si Tatang, si Nanay Rosa, kahit na aswang siya, naniniwala pa rin siya sa Diyos. At si Dante. Pagkatapos ng misa, nagpupunta kami sa beach
para magpiknik at magkwentuhan. May ginawa din kami na memorial para kay Ramon at sa ibang mga biktima ng mga aswang. Nag-contribute kami sa pagpagawa ng maliit na shrine sa mangrove. At tuwing anniversary ng mga pagkamatay nila, nagdadala kami ng mga bulaklak at mga kandila doon. Hindi namin sila makalilimutan, sabi ko kay Dante habang naglalagay kami ng mga kandila sa shrine. Oo, at ang sacrifice nila ay hindi masasayang. Dahil sa kanila, mas safe na ang lahat ng tao sa baybayon. Ang nayon din ay naging mas united. Ang mga tao ay mas cooperative na sa mga community projects at mas willing na tumulong sa isa't isa. Ang fear na nag-bring ng mga aswang ay naging catalyst para sa mas malakas na community spirit. Ginawa din kami ng mga storyteller sa nayon. Kapag may mga bisitang turista o mga bagong residents, ikinukwento namin ang history ng baybayon pero hindi namin sinasabi ang totoo tungkol sa mga aswang. Ginagawa namin itong legenda lang para sa mga batang narinig ang mga stories ay magiging mas careful pero hindi naman masyadong takot. Ngayon, habang nakaupo ako sa dalampasigan at nakatingin sa sunset, naiisip ko ang lahat ng nangyari sa aming buhay. Mula sa isang binata na walang ginawa kundi mag-isda para sa survival, naging isang lalaki na may purpose at may complete na pamilya. Nakita ko si Nanay Rosa na naglalakad papunta sa akin. Maya-maya ay magte-transform na siya para sa kanyang nightly patrol. Pero gusto niya munang makausap ako. Anak, sabi niya habang umuupo sa tabi ko. May tanong ako sa iyo. Ano po yun, Nanay? Hindi mo ba nagsisisi na napaging complicated ang buhay natin? Na hindi kayo naging normal na pamilya? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Nanay, kung normal na pamilya ka ang ibig sabihin, ay walang kayong supernatural powers. Pero wala rin kayo sa buhay namin. Prefer ko yung complicated na buhay natin ngayon. Ngumiti siya at niyakap ako. Salamat anak, yun ang kailangan kong marinig. At nanay, ang totoo, mas proud ako sa inyo ngayon kaysa noon. Noon, alam ko lang na mabait kayong ina. Ngayon, alam ko na matatag kayong babae na nakakaya ng kahit anong hadlang para sa pamilya. Maya-maya, dumating si Tatang Ruben at si Dante at naging family meeting namin habang nanonood ng sunset. Maraming mga plans pa tayo para sa future, sabi ni Tata. Maraming mga dreams na pwede nating makamit ngayon na complete na ulit tayo. Tama, sabi ko. At kahit anuman ang mangyari, alam ko na kaya natin lahat dahil magkakasama tayo. Nang tuluyang lumubog ang araw, nagsimula na si Nanay Rosa na mag-prepare para sa kanyang transformation. Pero ngayon, ang transformation na iyon ay hindi na nakakatakot. Ginagamit niya iyon para protektahan kaming lahat. Ingat kayo, sabi niya sa amin bago siya naglakad papunta sa gubat para mag-transform. Ikaw din, Nanay, sagot ko. At sa ganoong paraan, ang bawat gabi ay nagtatapot, puno ng pag-asa para sa kinabukasan at puno ng pasasalamat para sa mga blessing na nakamit namin sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan na. Ang buhay ay hindi perpekto pero complete at yun ang sapat na para sa akin. Kung natutuwa kayo sa kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa mas maraming exciting stories.